Finally guys, dumating na yung router X Wi-Fi 6 natin from Capit Wi-Fi. So guys, this is limited stocks only. Gaya ng sinabi ko, napakabilis po ma-sold out neto. At ang kagandahan pa neto guys is madali lang siyang i-setup. So tara, pakita ko sa inyo. Let's go! First step na gagawin natin is configure muna natin siya. Open lang tayo ng browser and then i-type natin yung IP address niya, which is nandito rin sa likod nakalagay 192.168.10.1. Okay? For the user and password, admin lang. Admin. Punta lang tayo dito guys sa quick settings. So dito tayo sa Wi-Fi configuration niya para sa pangalan. Pwede nating palitan to or leave as default lang muna natin for demo purposes lang. So ito yung para sa 2.4 GHz signal at ito naman yung sa Wi-Fi 5 para sa 5G signal. So dito po tayo kukonek para ma-maximize natin yung Wi-Fi 6 na tinatawag. Is that clear? Nice. So ito yung LAN cable natin mula sa ating ISP. Lalagay lang natin yan dito sa WAN or WAN port. Okay? Ang bilis nakakonect na tayo agad dun sa status niya. Google.com. Meron na agad, di ba? So kapag mahina yung signal sa bahay nyo guys at nababagalan kayo, pwede nyo pong gamitin ito guys, no? Pwede nyo pong idugtong simple as that lang po. Wala nang any keme-keme la, di ba? So napakadali ng setup. So next na gagawin natin, dual band na tayo agad. Let's go! Bali itong Wi-Fi router na to guys, assuming na ito yung second ISP natin para ma-demo ko lang sa inyo. So, ilalagay lang natin yan dito sa ating WAN or LAN 1 pala guys, no? Ayan. Kapag in-activate natin yung dual WAN natin guys, no? Automatic LAN 1 po yung gagamitin dyan. So, lagay natin to sa LAN 1 or which is 1 na po yan. And then, connected po yan dun sa LAN. Okay? So, same thing lang din yan dun sa ating first ISP. So, ganyan lang po. Kaya kung makikita nyo dito sa screen, so kapag hindi pa po siya naka-on, ganyan po siya. Toggle nyo lang yan. Diba? So, magi-enable na po. And then dito guys, makikita nyo, meron tayong mode dito, load balance or failover. So, bali doon tayo sa recommended guys, no, failover. So, kapag nag-down yung isang ISP natin, automatic tong second ISP natin na naka-idle lang, ay sasaluin nyo po yung connection natin. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung internet connection natin nun guys. So, kapag ready na po, apply lang po natin yan. Apply dual WAN. Now, check natin guys, no, kung meron pa rin internet, google.com. So, meron pa rin. So, gagawin natin is punta tayo sa CMD. Mag-trace po tayo guys, no? Tingnan natin. Trace or traceroute. Google.com. Enter. Ayan, kung makikita nyo mga sir, yung pinaka-IP address natin, ito, IP address ng router. And then, ito naman yung IP address ng ating first ISP. Kita nyo? Google.com-T. Ayan. So, kapag ganyan guys is continuous po yung reply niya, ibig sabihin, stable po yung ating connection, walang patid-patid. So, tanggalin natin yung connection natin guys. First ISP. Madi-disconnect po yan as you can see. Ayan, time out. Kita nyo? So, sinalo na po siya ng ating second ISP. So, ganun lang guys, kadali mag-setup ng dual band, pati paggawa ng access point. Diba? Napakadali lang. Pwede na natin magamit to. Wow. At nakagandahan pa na ito guys, no? Naka Wi-Fi 6 na rin to, kaya susubukan natin yung Wi-Fi 6 natin, ha? Speed test tayo. There you go. Sarap. So, yun lang guys, no? Pag may mga question kayo, comment lang kayo dyan. Direct na po yung link natin sa comment section sa mga interesado na ito guys. Gaya ng sinabi ko, mabilis lang maubos to. Kaya, check out na kayo. Thank you guys sa mga sumusuporta sa ating affiliate link. God bless you all. Ingat po kayo lagi sa mga solid followers, sa mga nagpapa-shoutout. Ingat kayo lagi. God bless you. Thank you sa mga subscribers din natin. Ingat po, ingat. Thank you. God bless.